Minsan sa buhay, mga kamare, ang kailangan lang natin ay ang simpleng Hindi po ulam. kahit sabaw lang ay mabubusog na nito ang buong pamilya. Hindi kailangan araw-araw ay kakain tayo ng karne. Kaya naman ito nga maaga pa lang ay lumabas na ako, namalengke na ako at namili na nga ako ng mga gulayin. Naisipan ko nga magluto ng bulanglang. Lalagyan ko nga ito ng upo, kalabasa, talong, at sibuyas, kamatis, bawang, luya, at spinach. Dali ko na nga agad itong hunugasan dito sa aking sink. Inuna ko na nga ang aking talong, sumunod naman ang aking kalabasa. Na isa sa mga paboritong gulay ni Cassie. Tapos ito nga, may nakita nga rin ako doong upo o kaya naman ang tawag dito sa Batangas ay tabayan. Ilang araw na rin kaming kumakain ng mga bring house, ng mga take away namin galing sa party. Medyo nakakapanawa na nga rin at nakakapangapal na rin ang bato. Kaya naman ito nga, naisipan ko ng maggulay na. Popular nga itong bulanglang sa Batangas, mga kamare. Limitan nga ito na iniuulam kasama ng mga sinaing na isda o kaya naman ay piniritong isda. Hindi nga tayo gagamit dito ng karne o isda sa ating bulanglang dahil ito talaga ay purong gulay lang. Parang pinakuluan mo lang na gulay, lalagyan mo lang ng patis, asin, paminta, at saka ng fish cubes or nor cubes na chicken. Ito nga mga kamare, dahil wala tayong malunggay, ay maglalagay nga tayo dito ng spinach. Ito kasi ang available dito sa London. At kailangan nating hugasan niya ng maigi. Ito nga lahat ng aking mga gulay na nahugas na mga kamare. Ayan, magpe-prepare na nga tayo. Oh my God, wala pala tayong ginger. Hello, everyone! I will cook it later then. Later na lang. Walang ginger, hindi pwedeng walang ginger. Parang magala ko na yan sa doktor. Finally ka dyan. Ay, siga! Minsan talaga mga kamare ay napakahirap kumilos sa kusina, lalo na kung may nakikialam na bata. Ayan na nga mga kamare, eto na, ginagayat ko na nga ang aking tabayag. Tapos naglagay na nga ako ng mga 1.5 liter na tubig dito sa kaserola din. Ilalagay ko na nga rin ang aking mga bawang, sibuyas, luya, kamatis, at kung ano-ano pa. Bali mga kamare, hintayin nga lang natin itong kumulo. Then isusunod na rin natin dyan yung unang matitigas na ating gulay. Kagaya ng ating kalabasa, isusunod natin dyan ang kalabasa mga kamare. Ayan. Napakasarap nito mga kamare, napakaligat. Butternut squash nga pala ang nabibili dito sa London na kalimitan. Meron din naman ng mga parang kalabasa din kagaya sa atin. Ngaya lang ay bihira. Ito nga klaseng gulay na ganito mga kamare ay talagang masarap din i-partner sa tuyo. Maglalagay nga rin tayo dito ng fish cube, pero dahil wala nga akong fish cube, ang inilagay ko nga ay chicken cubes. Tapos isinunod ko na nga rin ang aking mga talong. At pagkalagay ko nga ng aking mga talong, mga kamare, ay ayan, minekush-mekush ko na nga ng mga 2 minutes. Then isusunod na rin natin ang iba pang mga ingredients. Kagaya na ring upo or tabayag sa amin sa Batangas. Masarap din aring ilawak sa sardinas. Pwede nga rin aring mga gulay na aring naigi sa sardinas. Kaya lang ang sardinas na narin sa amin ipagkaanghang-anghang yung pula. Baka hindi makain ng mga bata. Kaya naman naisipan ko na nga lang na ibulang lang. Siyempre mga kamare, papalasahan din natin ito ng patis. Maglalagay tayo dito ng mga 3 sandok na patis. Tapos ay pwede ding lagyan ng asin. Nasa sa inyo na mga kamare. Dahil ito'y matabang. Dahil wala nga itong mga ibang panglasa. Nasa sa inyo rin mga kamare kung gusto nyo pa maglagay ng mga MSG dyan, yung mga bitchin. Pero kami hindi kasi masyado nagbibitchin. Ilagyan ko nga lang din ito ng kaunting paminta mga kamare. At yan, halu-haluin. Makalipas nga ang 48 years mga kamare, are, malambot na ang ating gulay. Pihadong ubos din ang matigas na bahaw. Ay ala syempre, hindi na natin iyan patatagalin. Ilalagay na rin natin ang ating mga dahon-dahon din iyang spinach. Kung ikaw nga ay nagpapagatas sa bata, ay talaga namang sirit din ang inyong mga gatas mga kamare. Masustansya na rin gulay na rin mga kamare. Kaya naman, palagi nyong bigyan ng inyong mga anak ng garne. Huwag nyong sabihing ayaw, pilitin ninyo, chares. Magugustuhan din iyan ng mga bata kung palaging makikita. Dahil kalimitan na nga ng mga bata ngayon na hindi daw nakain ng gulay. Naku, hindi ako naniniwala sa gayan mga kamare. Sorry po ha. Tingin ko kasi yung mga batang hindi nakain ng gulay siguro ay hindi pinaglulutuan ng mga nanay. Siyempre, alam nila na may choice silang kumain ng hotdog, ng masasarap na pagkain, ng mga fried chicken. Kung ganyan ang nakahayin, no choice sila, diba? Bakit naman yung mga batang laki sa bukid, nakain naman. Dahil wala nga silang choice, kakain sila. So, dahil ang mga bata ngayon ay may choice, binibigyan natin ng choice, kaya hindi sila nakain ng gulay mga kamare. Alam nyo ba na hindi masustansya ang kakain ng mga hotdog, mga ham na gayan, dahil yan ay may mga preservatives. Ay siya mga kamare, kain na din Makatapos nga natin magluto mga kamare, ay ari nga, anlitiklop, anlilaba at anliligpit tayo din sa aming bahay. Siyempre, dahil dini nga lang kami nagsasampay, kaya nakailangan araw-araw kami magsasalang ng damit. Makatapos ko nga malikom, ang aking mga nilabhan ay ari nga, ready to sampay naman ang aking mga sunod na batch na nilabhan. Araw-araw na nga lang din sa aming pamamahay, hindi ka na magkanda ugaga. Araw-araw may nagbibihis, araw-araw may nagkakalat. Anliluto na din. Nakikita nyo ba yan si Cassie? Kahit hindi naman inuutusan ay natulong talaga sa kanyang mami. Ayan, ang gustong-gusto niya nangingialam din sa aking mga labahin. Gusto din niya makisampay, makitiklop,
at makikalat na din. So ayan nga mga kamare, ito nga lang ang aming maghapon sa buhay naming mag-ina dahil nga day off siya ngayon sa school dahil may sakit. Medyo nagsusuka po kasi siya at nagdudumi kaya dito lang muna siya sa bahay. Ayan, love you all. Bye!